Praise. Sige po, can I invite everyone? Pikit muna po tayo. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you for today na nandito po kami at nagtitipon para sa iyong presence in your name, O God. At hayaan mo, Lord, patuloy na magbukas ang aming puso, aming buhay for your word. Lord, allow your Holy Spirit to move into our lives. Nang sa ganun, Lord, magpatuloy po kami sa aming pagsunod, sa aming pananampalataya, at aming, Lord, paglagot pamumunga. Kaya maraming pong salamat, God. Bless this day. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayun, alam naman natin, pag February, we always celebrate yung love month. Sino may mga date kahapon? Walang umamin, walang aamin. Walang nag-date kahapon, o tago lang. Yung tago, sige yung tago. Yung tagong nag-date, nakipag-date kahapon. Wala pa din. Anyway, no, alam ko yung church, conduct ng Singles on the Move. We always try na on a yearly basis ay makapaggawa tayo ng ganitong event. Nang sa ganon, tayo pong mga kabataan, yung mga katulad kong 19 years old, ayan, at pataas, magkaroon po tayo talaga ng guidelines, no? At makapakinig po tayo ng Word of God in the aspect of our relationship, no? At I'm sure marami pong natutunan yung mga naka-attend dito at saka yung mga wala. For sure naman, no, through the Word of God, ay magkakaroon tayo ng direction in a sense na talagang hindi tayo pababayaan ng Diyos na clueless to what lies ahead when it comes to godly relationship. So ngayon po, no, gusto ko pong i-share sa inyo na dahil nga yung buwan na ito ay we celebrate the love month, pero think of this, na there's no greater love than this love. Nalala niyo yung binanggit ni Ate Rosa kanina? Ano yung binanggit na verse ni Ate Rosa kanina? John 3:16, For God so loved the world, ang sabi dyan, He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Wala na daw hihigit sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon nang ibigay niya ang nag-iisa niyang anak para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. So, ang pinaka-motive ng Panginoon nang siya ay nag-sacrifice on our behalf para maranasan natin yung eternal life. Mamaya malalaman natin, no, bakit kaya ginawa ng ating Panginoong Hesus. Although alam ko naman, may idea kayo. But I want you to always remember that greatest love and sacrifice na ibinigay sa atin ng ating Diyos. 'Di ba? Alam natin, no, na may nagmahal, may nagmamahal, at may magmamahal sa'yo. Tingnan mo nga yung katabi mo. May nagmamahal ba dyan sa katabi mo? Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. May nagmamahal ba dyan? Yung iba, no? May ang laki ng ngiti, no? Alam nyo po, no? Pagdating sa usapin ng pagmamahal, wala pong makakatalo sa pagmamahal na kayang ibigay ng Diyos at ibinibigay po ng Diyos sa atin. You may not be realized yung lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Diyos, but soon enough, habang tayo po ay lumalalim sa ating pananampalataya, habang nakikilala natin who God is, who Jesus is in our lives, doon mo marirealize na yung bottom line, minahal ka ng Diyos. Amen? Yung bottom line, may Diyos na nagmamahal sa atin ng sobra-sobra. Kaya nga, more than chocolates, more than yung mga bulaklak na natatanggap natin, nakatanggap ba kayo ng bulaklak? Ay, wala pa ding umaamin. Yung patagong nakatanggap ng bulaklak, wala. So more than dates, alam nyo, may mas magandang ibinigay sa atin si God. He gave us life. Tama? Yung buhay na alam natin, naganap, at buhay na kasiya-siya. Alam nyo po, I want to share this with you. Kung naalala nyo, no, last prayer and fasting, we talk about heaven meets earth or heaven meeting earth, kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng kakayanan at ng authority to declare on earth and
kung paano ina-approve ng Panginoon at kung paano ini-empower ng Lord yung mga declaration natin. Today, pag-aaralan naman natin how heaven breathes earth. Paano nagkaroon ng buhay yung mundo natin dahil sa pagdating at pagdako ng Panginoon sa ating buhay. Let's go back to day 1. Ayan. Magkukwentuhan tayo dito, no? I'm sure naman may mga idea tayo. Bata pa lang kayo, bata pa lang tayo, nababasa na natin to. Pinag-aaralan natin to sa mga religion classes natin. O kaya, kapag nakaka-attend tayo ng mga Bible study or mga cell group, ay napag-uusapan natin. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 1, verses 1 to 2. Sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void. Sabi sa ibang translation, the earth was formless. Wala daw hugis, walang wangis, walang buhay yung mundo. But the thing is, darkness was over the face of the deep. So yung buong sangkalupaan ay nababalutan daw ng kadiliman. Pero ito yung maganda, no? And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ibig sabihin daw nung dumako ang Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, at na-touch niya yung earth, life happened. Nagkaroon ng buhay. When God of heaven touched the earth, life began to spark. Bigla ngayong nagkaroon ng buhay, no, yung mundo na ating ginagalawan ngayon. Tingnan po Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Ang sabi dito, then God said, let us make man in our image after our likeness. Tingnan mo yung katabi mo. Wangis yan ng Diyos. No, hindi naman na kamukha ng Diyos, no? Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, yung kanyang katangian, yung karakter, yung kabutihan, lahat ng attributes ng Lord ay doon binase kung ano yung itsura mo ngayon. It doesn't matter, no, physically, kung ano man yung wangis mo, but ang mahalaga, nilikha tayo ng Panginoon according to His likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So nakita niyo po, no, kung ano yung ipinamahala sa atin ni God. Ang sabi ng Word of God, have dominion over everything. Magkaroon tayo ng pangunguna. Magkaroon tayo daw ng pamamahala. Ganyan kaka-espesyal na nilikha ni Lord. Tama? Ganyan yung pinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magiging tagapamahala tayo ng lahat ng uri ng hayop, lahat ng uri ng mga pananim, lahat ng nilikha ni God. Kaya, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So maliwanag po, no, na ang Diyos bilang manlilikha natin, inayos na niya in order kung paano tayo nabuhay, kung paano tayo mabubuhay, at kung paano pa yung mga plano niya sa bawat isa sa atin. At ito po, I think, yung isa sa mga pinaka-espesyal na ginawa ng Panginoon sa kanyang nilikha, especially tayo bilang mga anak niya. God bless the earth. Naniniwala kayo? Bless ni Lord ang mundo na ginagalawan natin ngayon, at sa pamamagitan ng breath of God, yung breath of life, nagkaroon tayo ng buhay. Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi dito, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living creature. Sabi sa ibang translation, man became a living soul. Sa lahat po ng nilikha ng Diyos, sa Bible, tayo lang ang binanggit na mayroong breath of life. No? Habang yung mga naunang likhain sa atin, tulad ng mga hayop, ng mga halaman, bagamat meron silang buhay. Pero napaka-espesyal ng pagkakalikha sa atin ng Diyos, knowing that binigyan tayo ng portion ng Espiritu ng Diyos.
Kaya nga 'di ba, naalala nyo, no? Kapag tayo po ay namatay, yung katawang lupa mo, dahil ikaw ay nilikha ng Diyos mula sa alabok, mula sa putik, no? Babalik yung katawan natin, 'di ba? Pag na-decompose tayo, sumasama ulit tayo, bumabalik ulit tayo sa state ng pagiging pagiging putik. At the same time, yung soul natin, ayan na kung saan ka mapupunta. Whether sa heaven o kaya sa hindi sa lupa, no, sa impyerno. Dalawa lang yung kapupuntahan natin. At yung spirit, babalik siyempre kay God yan. And a portion of us ay merong hininga ng Diyos, may breath of life. Kaya tayo po, isa po tayo sa talagang pinagpala sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Genesis chapter 1 verse 28, sabi dito, and God blessed them. Sabihin mo nga sa katabi mo, God bless you. Di ba? Pinagpala ng Panginoon ang kanyang nilikha. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Yan po yung divine plan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng pamumunga, dumami po ang bawat isa sa atin. Magkaroon po tayo ng maayos na buhay. And indeed, yan po yung kind of lifestyle, kind ng pamumuhay na meron tayo inside the paradise. Acts chapter 17, verse 24 to 27. So kung babalikan po natin, in a perspective ng New Testament, yung act of creation ng Panginoon, dinidescribe dito that God who made the world and everything in it, being the Lord of heaven and earth, ang sabi dyan, ang Diyos na lumikha ng mundo, ang lahat na naririto, bilang Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi daw nabubuhay sa mga templong ginawa lang ng tao. O kaya hindi siya hindi siya mapaglilingkuran lang ng basta-basta na para bang may kailangan ang Diyos. Ang sabi dito, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. So meaning to say, bilang manlilikha natin, God has a total control of everything. Tama? May control siya over the course of our lives. May kontrol ang Panginoon do sa mga nagaganap sa ating buhay, na bagamat may pahintulot niya yung mga ilang pagsubok na nararanasan natin, at the same time may pahintulot ng Diyos yung mga pagpapala na nararanasan natin. Meaning to say, tayo bilang mga nilikha ng Panginoon, hindi tayo daw dapat matakot during the season na namumroblema tayo, na may kulang sa buhay natin, namumroblema tayo kung meron pang hindi nangyayari sa bawat isa sa atin. But still, ang pinupunto po dito, kailangan daw nating pagkatiwalaan ang Panginoon. Amen? Kailangan nating i-embrace yung dakilang plano ng Diyos until it happen sa bawat isa sa atin. So, kung napakaganda naman pala ng plano ng Diyos, bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Na-realize nyo yun? Ang ganda naman pala ng plano ni Lord, but I'm always struggling. Kapag tiningnan mo yung aspect ng finances, pag tiningnan mo yung aspect ng relationship, di ba? Pag tiningnan mo yung aspeto ng career, o kaya kung ano man yung bagay na desire mo sa buhay, hindi natin makita minsan yung magandang plano ng Diyos, di ba? Nagkakaroon tayo ng perspective, nagkakaroon tayo ng thoughts na gawin ko na lang kaya kung ano yung nasa sa isip ko na tama at maganda. And then naiiwanan natin, nakakalimutan natin yung divine plan sa atin ni Lord. So may pinagmulan din why we often yung mag-move out o kaya sumalungat doon sa plano at kalooban ng Diyos sa ating buhay.
Genesis chapter 3 verse 8 to 9. Ang sabi diyan, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden." Familiar kayo sa kwento na ito? Ito yung pagkakataon na si Adan at si Eva, yung unang tao na nilikha ng Diyos, yung tao na yung binigyan ng breath of life ng Panginoon, first time in their lives, sumuway sila sa Diyos. At alam natin yung naging consequence ng pagsuway na yon. Amen? Hanggang sa generation natin, minana natin yung consequence na yon. Dala-dala natin yung consequence na yon. Kaya nga, dito, no, di ba, maalala nyo sa kwento, nag-utos ang Diyos, maliban sa nag-iisang prutas sa gitna ng hardin na ito, wag na wag niyong kakainin yung puno na nagbubunga ng kaalaman ng mabuti at ng masama. Pinagbili ng Diyos, ng Lord yun, no? Pero, dumating yung kaaway. Dumating si Satan, nagpanggap siya na, na si best friend. Nagpanggap siya na si best. Yung ahas, di ba? Nagpanggap siya na ahas. At, diniceive niya si Eva until yung mag-asawa sumuway sa Diyos. At ano nangyari? Ito po yung binabasa natin. They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Parang tayo lang, no? Pag tayo, alam natin, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, we know carefully that we disobeyed God. Di ba anong tendency natin? Lumayo at magtago sa Diyos. Amen? Very similar, no? Ng attitude. Kapag merong tayong guilt, kapag meron tayong condemnation, instead na lumapit tayo sa Panginoon, dahil alam natin na disobey natin si Lord, nagtatago din tayo. Lumalabas tayo doon sa presence ni God. But the Lord God called of the man and said to him, "Where are you?" So kung tinatanong ka ni Lord, "Where are you, anak?" Asan ka ba ngayon? Nasaan ka kaya ngayon? Are you bold enough na kahit meron tayong mga pagkukulang sa Diyos, pagkakasala sa Diyos, kaya mo pa rin bang lumapit sa ating Panginoon? Or you are like our ancestors na nung alam nila, nagkaroon na sila ng malis, nagkaroon na sila ng understanding of good and evil. Alam nyo, nagtago sila sa presence ni God kasi alam nila, may nagawa silang masama. Kaya, dito nag-start yung tinatawag nating spiritual death. Alam ko na napapag-aralan nyo to sa OPC 1. Dito na nagsimula yung lahat ng sumpa. Kasi sa Garden of Eden, ni-raise up ni Lord yung tao bilang in a perfect surroundings. Walang kahirapan, walang taggutom, hindi nila kailangang magtrabaho, hindi sila nagkakasakit, hindi sila namamatay. Alam nyo ba yon? That was the original creation sa atin. Yun yung unang pagkakalikha sa atin na hindi tayo nagsasuffer, hindi na broken hearted. Amen? Hindi tayo nakakaranas ng mga financial shortages. It's just that yung consequence ng kasalanan nagdala ng sumpa sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang yon. Ano pa yung namatay sa atin? Our relationship to God. Kaya nga, dati hindi naman sila nagtatago. Wala nga silang damit. Wala silang malisya sa presence ng bawat isa, sa presence ni God. Malaya silang naglalakad sila dun sa Garden of Eden na walang itinatago sa Diyos. Ganon ka-transparent tayo, supposedly, in the presence of God. Pero dahil nga namatay yung ating relationship sa Diyos, our spiritual understanding, hindi na tayo makarespond ng tama sa Diyos. And true enough, ito po yung nangyayari to our generation today. Mabuti na lang, no, God did something para ma-awaken ulit tayo, para makabalik tayo to the original purpose, to the original plan
of creation. Kasi sa generation natin, whether we admit it or not, napaka-lost ng generation natin ngayon. Tama ba? Do you agree with me na kailangan ng Diyos ng generation natin ngayon? Hindi natin alam, no? Diba? Nababalitaan nyo, ilang taon lang, nung nakaraan, ilang taon lang yon yung tumalon sa LRT, nabalitaan nyo ba yon? Tapos, buhay sana, kaya lang, nasagasaan. Imagine, paano kaya kung alam niya yung divine plan sa kanya ni God? Paano kaya itong mga struggling people na ito, alam nila yung magandang plano ng Diyos? Hahantong kaya sila sa ganong decision sa buhay? Alam niyo po, yung kwento of nung fall of man, yun yung pasimula na na-ruined yung lahat ng bagay na plinano at nilikha sa atin ng Diyos. From what is godly and good, the human race breaks the heart of God into rebellion and does everything that will gratify the desires of the flesh. Ang desire na po natin, yung yielding ng desire natin, ay kung ano yung makakapag-satisfy ng pleasure natin, ng flesh natin. Tama ba? Kaya nga napansin nyo, no? We tend to hop from one relationship to another. Amen? Walang satisfaction tayo. Wala tayong yung right image, di ba? Nasisira yung magandang image natin. It's just that pwedeng na-corrupt tayo ng mga maling bagay na pinagdesisyonan natin sa buhay. And somehow, no, hirap tayo na ibalik yung respeto ng ibang tao sa atin. Hirap tayong ibangon yung mga sarili natin. Kasi ganun po talaga yung consequence ng kasalanan sa ating buhay. And we know the consequence and the eternal condemnation. But because of God's grace and love, He did something to save us, to regain the bread of life that the enemy took hold of. Alam nyo ba na more than sa mga consequences natin dito sa mundo na ito, I'm sure you are aware that the consequence of sin is eternal condemnation. Alam natin yon, tama? Alam natin na kung hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, kung hindi tayo maliligtas, ang pupuntahan lang natin ay eternal condemnation. Walang hanggang paghihirap to what the Bible described as hell. Aware po kayo doon? Sana, no? Aware po tayo doon sa bagay na yun. Yun po, supposedly, dahil nga nagkasala tayo. Pero the good thing is, meron tayong sineselebrate sa ating buhay, sa ating lifetime. Mabuti na lang may ginawa ang Diyos. Mabuti na lang may ginawa at may tinapos si Jesus Christ. Kaya nga, 'di ba, yung love month dapat ang focus ng love month dapat ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, no? Dapat si Jesus Christ. Siya yung bida dapat sa no, hindi si Cupido. sino bang dito, no? Nagdo-drawing pa ng Cupido. Hindi dapat kung sino-sino. Dapat maliwanag sa atin, hindi magiging posible yung pagmamahal na nararanasan natin without that gracious love of God, without that powerful love na ibinigay sa atin ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Ang ganda ng ng pagkaka-describe dito patungkol doon sa pagmamahal ng Panginoon. Sabi diyan, no, in this the love of God was made manifest among us. Sa pamamagitan daw nito, yung pagmamahal ng Diyos ay mayroong ebidensya sa ating buhay. That God sent His only Son into the world. Anong ginawa ni God the Father? He sent His only Son in the person of Jesus Christ dito sa mundong ginagalawan natin so that we might live through Him. Nang sa ganun daw, sa pamamagitan na ating Panginoong Hesus, ay muli tayong mabuhay. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Alam niyo po, ito po yung nakaka-amaze sa love na to ng Lord, no? Hindi daw dahil minahal mo ang Diyos,
kaya ka minahal ni God. Hindi daw dahil naging mabuti ka, kaya ka minahal ni God. Ano nangyari? Minahal ka ng Diyos. Kaya nagagawa natin ngayong mahalin pabalik ang Panginoon. Kaya nagagawa nating magpakabuti ngayon dahil una tayong kinahabagan at una tayong minahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Sana alam natin yung bagay na ito. Kaya nga minsan kapag feeling natin empty ka, walang taong nagmamahal sa'yo, di ba? Most of us ay hinahanap natin yung pagmamahal na yon sa ibang tao. Hinahanap natin kung saang-saang lugar. Amen? Sino naka-experience na ng ganon na you are too troubled hanggang sa mapasama tayo sa mga maling circle, hanggang sa mapunta tayo sa maling lugar dahil lang sa pag-chase ng magmamahal sa'yo. Pero, ayan na una ka nang minahal ng Diyos. May nagmahal na sa'yo. Hindi mo lang alam. Ang sabi ng Bible, even before you are formed in your mother's womb, bago ka pa daw mabuo sa sinapupunan ng Panginoon, pinili ka na niya. Ibig sabihin, pinili ka na ng Diyos na mahalin, pinili ka na ng Diyos na iligtas, pinili ka na ng Diyos na itama sa mga lalakaran mo na landas. Number 1, Jesus brings the breath of life. Alam nyo ba na muling ibinalik ni Jesus Christ yung breath of life na ninakaw sa atin ng kalaban? Diba? Alam natin, nung nagkasala tayo, kumbaga para bang tinanggalan na tayo ng life support, tinanggalan na yung buhay spiritual natin, kasi nga, yun yung purpose ng kalaban. Anong purpose ng kalaban? Naparito ang kaaway upang manira, magwasak, pumatay. Alam nyo ba yon? Yun yung purpose ng kalaban sa buhay mo. Yun ang purpose ng dyablo. Manira, magwasak, pumatay. Even in a very subtle and deceitful way. Minsan di natin namamalayan yun. Kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos nang maunawaan natin ano ba yung kayang gawin ng Diyos, ano yung ginawa ng Diyos, at ano pa yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Nang sa ganun, hindi tayo mahulog doon sa trap ng kalaban. At sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus Christ, muling naibalik sa atin yung tinatawag nating breath of life, yung hininga, yung buhay espiritual na nawala sa atin before. Tingnan nyo, John chapter 1, verse 1 to 4. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung mapapansin nyo kanina, sa binasa natin sa Genesis, hindi naman sinabi doon na nandun si Jesus Christ. Tama? Nabasa nyo ba na nandun si Jesus Christ? Pero ang sabi doon ng Bible, let us make man according to our image. So ibig sabihin, impliedly, sinasabi ng Word of God, nung nag-start yung creation sa Genesis, magkakasama na yung triune God, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit sa pagkikreate ng lahat ng nilalang at nilikha ng Diyos. Kaya nga pansin nyo dito, sabi ng John, in the beginning was the Word. Simula pa ng pauna, simula pa nung umpisa, nandoon na yung salita, and the Word was with God. Kaya nga nung create ni Lord yung kabuuan ng mundo, sabi diyan, let there be light. Paano ba create ni Lord? Through spoken word, through His Word. Tama? Sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, He was in the beginning with God. So pinapatungkol dito si Jesus Christ, simula pa lang, kasama na siya. And all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and life was the light of men. So meaning to say, sa simula pa lang, very involved na si Jesus Christ, At kaya alam na alam ni Jesus Christ ano yung makakapagwasak sa gawa ng kaaway sa ating buhay. Yon ay yung muli niyang ibalik sa atin, yung breath of life.
At nagpapasalamat tayo no sa pamamagitan ng habang si Jesus Christ fino-fulfill niya yung mission niya, nagwo-work yung Holy Spirit sa bawat isa sa atin, na ang Diyos, ang Panginoon ay nagkukos na magkaroon tayo ng mga pagbabagong spiritual, magkaroon tayo ng mga paglakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa Ezekiel 37:4-6, "Then he said to me, speak a prophetic message to these dry bones, and say, dry bones, listen to the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath into you and make you live again. And I will put flesh and muscles on you, cover you with the skin. And I will put breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So yung background po nito, no, si Prophet Ezekiel ay kinausap ng Diyos. At sa pamamagitan po ng vision, may ipinakita po ang Diyos sa kanya. Si Ezekiel in spiritual in spiritual realm, dinala siya ng Diyos to the valley of dry bones. Alam natin no, kapag dry bones, kapag buto na, no, kapag buto-buto ka na, pag bulalo ka na, wala na. No, kahit bugbugin mo 'yan, hindi na 'yan gaganti sa iyo, tama? Sino nakakita ng patay na tapos nung minura mo, minura ka din? Wala naman, no? Kasi hindi na responsive. Wala na yung buhay, wala na yung life, wala na yung response. Ganun po yung mga kalagayan natin. God is just showing Ezekiel, this is the condition of my people. They are like dry bones. Para na silang mga buto, para na silang mga kalansay. Tapos anong ginawa, anong instruction ni Lord kay Ezekiel? Prophesy to these dry bones so that they may live. To prophesy, ibig sabihin to declare the word of God. Kailangan natin na ihayag sa kanila, sa buhay nila, yung salita ng Panginoon, dahil yung salita ng Panginoon ay may kakayanan at may kapangyarihan para muling ibangon yung mga namatay na. At ano nangyari? When they heard the word of God, nagkaroon daw ng laman, nagkaroon ng muscles, nagkaroon ng balat, hanggang sa itong mga dry bones na ito, they come into life. At mababasa nyo pa doon sa ibang part na Ezekiel, they became the army of the living God. Naging mga sundalo. So parang ganito yung kalagayan natin. Ang sabi dito, I will put breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So ganun po kahalaga yung breath of life sa bawat isa sa atin. Ganun po kahalaga yung spiritual life na dinadala ng ating Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Nang tayo po, makatayo po tayong muli, magamit po ng Diyos ang ating buhay at makilala natin ang totoong Diyos. At salamat dahil ginawa na po yun ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nagtagumpay si Jesus Christ na ibalik, i-restore tayo doon sa ganong buhay. Kaya, dito po, no, alam natin na tayong mga niligtas ng Panginoon, may bago na tayong kapanganakan at meron na po tayong regeneration. Tama? Yung bagong kapanganakan ay proseso na mula sa dating ikaw, tayo po ay bago na, binago na tayo ng Panginoon. At yung process of regeneration, kung maaalala nyo po, no, may mga cycle yung kaligtasan natin, yung piliin ka at niligtas ka ng Diyos, yung pagiging chosen mo, di ba? Tapos, ano ginawa ni Lord, ni Jesus? We are justified. Dinastify tayo ng Panginoon. Nilitis tayo, pero kahit sa kabila ng ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen? May redemption na nangyari sa ating buhay. When we say redemption, ito yung binayaran ng ating Panginoon ng sarili niyang buhay. Yung supposedly buhay na ikaw yung magdurusa. But instead, pinagpalit ng Diyos yung buhay niya para lang maligtas tayo. Naiintindihan niyo po ba? At hindi lang po doon natatapos ang plan of salvation ng Diyos sa atin. Mayroon po tayong tinatawag na regeneration. At part po ito ng pagkakaroon natin ng breath of life, yung ma-regenerate ka,
magkaroon ka ng panibagong buhay. Kaya nga, dito na tayo nakaka-respond ng tama sa Diyos. And I'm sure kaya ka nandito. Dahil yan sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen? Maniwala ka, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo tatanggapin lahat ng sinasabi namin dito na patungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi ka tatagal na umupo dito. By the way, 4 na oras apat na oras po tayo makikinig. Hindi po, mabilis lang po yung turo ko. So, meaning to say, hindi mo gugustuhin na makita yung sarili mo na sumusunod sa Diyos kahit hindi perfect. Tama? Alam ko lahat tayo nagdi-desire na makasunod tayo sa Panginoon. Nagdi-desire tayo na gumawa ng tama at gumawa ng makabuluhan. Part po yun ng pagliligtas sa iyo ng Panginoon. It means na may Espiritu ka ng Diyos. Tama? Kaya ka nakaka-respond. Kaya ka nakakatugon sa ating Panginoon. Sabi sa Ezekiel 36:26-27, "And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart." Ano ibibigay sa atin ng Panginoon? Bagong puso. Sabihin mo sa katabi mo, bagong puso. Hindi bagong love life, bagong puso. Di ba? Hindi ka na sensitive, hindi ka na magagalitin, hindi ka na mapagtanim ng hinanakit, hindi ka na mapag-isip ng masama sa kapwa mo. But ang sabi ni Lord, bibigyan kanya ng masunurin, tender, malambot, masunurin, at responsive na puso. "And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations." Ang ganda po nung plano sa atin ni God. At ang sarap malaman na ito na pala ikaw, no? Ito pala yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya ngayon, kung medyo struggling ka doon sa pagsunod natin, response natin sa Diyos, maniwala ka, kaya mong sumunod sa Diyos, makakaya mong sumunod sa ating Panginoon. At ito po yung dapat maging attitude po ng bawat isa sa atin. Yung sa Ezekiel chapter 18 verse 31-32, ang sabi po dito, "Put all your rebellion behind you." Sabi ng Diyos, alisin mo na lahat ng pagiging pasaway mo. Alisin mo na lahat ng pagsalungat mo sa Diyos. "And find yourselves a new heart and a new spirit." Magkaroon ka na ng bagong puso, ng bagong spirito. "For why should you die, O people of Israel? I don't want you to die, says the sovereign Lord. Turn back and live." Kaya nga, isinugo ng ating Panginoon ang nag-iisa niyang anak na si Jesus Christ. Kasi ayaw ng Diyos na mamatay ka. Not in physical Ibig sabihin, yung spirito mo. Ayaw ng Panginoon mamatay ka na ang kapupuntahan natin walang hanggang pagdurusa. So that's why the plan of salvation ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. And we know, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Lord, turn back, magbalik ka, at mabuhay ka. Amen? Babalik na ba kayo sa Diyos? Amen. Pangalawa, Jesus' birth life. Kung ang ating Panginoong Hesus ay nagbalik ng breath of life, ang ating Panginoong Hesus nagbibigay din siya ng buhay. Nagbigay ng panibagong buhay sa bawat isa po sa atin. Tingnan niyo po ito, no? Paulit-ulit natin itong nire-recite at mine-memorize. 2 Corinthians chapter 5 verses 17-18. Sabi dito, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation." Tingin ka sa katabi mo, mukha bang bago yan? O mukha pa ding luma? Sabi dyan, no? You are a new creation. Bago ka nang nilalang. The old has passed away. Wala na yung luma mong pagkatao. Wala na yung dating ikaw. Behold, the new has come. Naririto na daw yung bago na ikaw. At sabi sa verse 18, "All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself
and gave us the ministry of reconciliation. At ang lahat daw ng bagay na ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagpanumbalik, naging tulay para muli tayo makipagkasundo sa Diyos. Kasi nung nawala tayo, nagkasala tayo sa Panginoon, nahiwalay tayo sa Diyos. Alam natin nandyan lang ang Diyos, pero ang layo natin. Amen? Ang layo natin, hindi tayo makalapit ng direkta sa ating Panginoon dahil nga we are filled with guilt and we are filled with condemnation. Pero dahil sa pagpapatawad at pagliligtas sa atin ni Jesus Christ, na-reconcile daw tayo sa ating Panginoon. Not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. Kaya napakaganda po ng ipinagkaloob sa atin na biyaya ng ating Panginoon. For the gift of God is eternal life. Alam na alam nyo yan. OPC. For the gift of God is eternal life. Buhay na walang hanggan. So meaning to say, at the end of your life, in this temporary world, makakasama mo ang Panginoon. Which is, kung hindi nagtagumpay si Jesus Christ, it's a different story, Ginagawa kang barbecue, Magiging barbecue ka doon sa kabila. Sino gusto? Buti na lang, lahat tayo niligtas ng ating Panginoon. Kaya ito, yung panibagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Lahat po ba dito meron na kayong born again experience? Pag sinabi pong born again experience, hindi po yung pupunta kayo sa simbahan ng born again, tapos magsisimba kayo. Hindi po yun. Pag sinabi po nating born again experience in the biblical context, ito yung sinasabi kanina ng 2 Corinthians, yung ating karanasan na tayo ay binago ng Panginoon. Pinanganak tayo sa espiritu, na panibagong espiritu. Yung magkaroon tayo na dati masuwayin tayo sa Diyos, dati hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi natin kinikilala ang Lordship at ang Sonship ni Jesus Christ. Pero this time, we declare, we confess that Jesus is our Lord Savior. Kasi di naman natin magagawang i-confess yun kung hindi ka binago ng Diyos, kung hindi ka binago ng Panginoon. At ito pong kapanganakang muli, sabi sa Acts chapter 4 verse 10 to 12, let it be known to all of you, maging hayag daw sa inyong lahat at sa lahat ng tao sa bahayan ng Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, sa pangalan ni Jesus, whom you crucified na inyong ipinako, whom God raised from the dead, by Him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected, and there is salvation, the stone that was rejected by you, the builders which has become the cornerstone. Kahit daw si Jesus Christ ay itinatwa, itinanggi, pero at the end of the day, nagtagumpay ang ating Panginoon sa pagdiligtas sa atin. Ang sabi dito, there is salvation in no one else. Wala nang kaligtasan sa kung sino paman. Yung sabi ng Bible, wala daw kaligtasan sa kahit sino paman. For there's no other name under heaven given among men. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit maliban sa pangalang Jesus kung saan tayo ay maliligtas. Tanging sa pangalan daw lang ni Jesus Christ tayo maliligtas. Hindi po ako nagsabi nun. Nagsabi po yung Bible. Church, are you still empowered by this declaration? Baka naman tayo, dahil matagal na tayo nagsisimba, matagal na tayo nasa cell group, nasa church, dinideclare lang natin to for the sake na makapagturo ng doctrine. Pero hanggat hindi natin ito na-embrace, hindi ito nagiging first-hand revelation sa buhay mo, hindi mo mararanasan yung fullness ng provision ng salitang ito ng Panginoon. Walang sino man na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit pangalan kung saan ka maliligtas, kundi ang pangalang Jesus. Sana mag-imprenta ito sa mga kaluluwa nyo. Hindi lang sa notebook, hindi lang sa journal. Sana sa spirito nyo talagang nag-e-echo
yung mga words na ito, no? There's no salvation in no other else. Walang ibang kaligtasan maliban sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. In Titus chapter 3 verse 4 to 6, when God our Savior revealed His kindness and love, He saved us not because of the righteous things we had done. Ito po yung maganda. Yung panibagong buhay na meron ka, naging posible yan, hindi dahil naging mabuti ka sa Diyos. Hindi dahil may ginawa kang tama. Amen. How many of you na ang una akala niya, perspective niya, kapag may ginawa akong tama sa Diyos, ay magsisell group ako ngayon, dagdag 10 points sa langit. Sinong gano'n, no? Kasi minsan kahit tayong Kristiyano, nakakalimutan natin yung totoong principle ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal ng Diyos. Akala natin, no, whenever we are doing great things or we are doing good things, akala natin dagdag points yun, no? Dagdag ligtas points. Pero ang totoo, minahal ka ng Diyos without any requirements. Walang hiningi ang Diyos sa'yo. Walang kahit alam ng Diyos na palaaway ka, palamura ka, kahit alam ng Diyos na magulo buhay mo, kahit alam ng Diyos maraming kulang at aayusin sa'yo, pero minahal ka pa rin ng ating Panginoon. That's why naging possible yung salvation. Kaya sabi dito, no, He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. Hinugasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng panibagong kapanganakan at ng panibagong spirito. That's why ito yung tinatawag natin na born again experience. Yung mabago ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. I-transform ka ng Word of God. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ, our Savior. Sabi dito, binuhos ng Panginoon ang kanyang Spirito sa ating buhay sa pamamagitan ni Jesus na ating tagapagligtas. Kaya, meron po tayong napaka-powerful na revelation from the Word of God na kahit yung mundong ginagalawan natin ngayon, we're full of chaos. Tama? Sa area na lang ng relationship, kapag hindi po natin nabantayan yung ating mga pag-uugali, kapag nagkamali na po tayo ng decision and response, nagkamali tayo ng pag-entertain, ang daming chaos na pwedeng mangyari, no? Ang daming kaguluhan. Kaya nga, di ba, maraming nasisirang pamilya, maraming naghihiwalay, maraming napupunta sa mga wrong relationship, abusive relationship, dahil hindi tayo aware of what really true love is. Iba yung hinahanap natin, no? Akala natin walang nagmamahal sa atin. Akala natin walang bubuo sa atin. Pero it's clearly the Word of God is saying, minahal ka na ng Diyos. At yung sapat ang pagmamahal ng ating Panginoon at higit pa para mapunan ka. Para hindi mo lang hanapin sa iba, pero una mong hanapin sa Diyos yung pagmamahal na hinahanap mo. Merong kapahayagan ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos. May bagong buhay, renewed life. Si Lord para sa bawat isa sa atin. At hindi lang yun, no, pinupuno ng Diyos ng kagalakan at kapayapaan yung puso mo. Sino dito, after mong magkaroon ng tamang relationship sa Diyos, napayapa ka? Diba? Dati, isip ka ng isip, no? Yung asawa ko kaya ng bababae, yung jowa ko kaya may iba. Napansin nyo, nung nagkaroon ka ng relationship sa Panginoon, dahil alam mo, dapat ang Diyos ang sentro ng relationship mo, tinanggal ng Diyos sa'yo, hinugot sa'yo ng Diyos. Binigyan ka ng assurance, hindi ng tao, pero ang nagbigay sa'yo ng assurance, yung pagmamahal ng Diyos, no matter what, kahit anong mangyari, may nagmamahal at may magmamahal sa'yo. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangatlo, Jesus breathes life. Ito po yung napakagandang senaryo kung saan we will realize how the last breath of Jesus nung na-crucify siya brings back the birth of life, the breath of life sa bawat isa sa atin. Mark chapter 15, 37 to 39.
Sabi po dyan, and Jesus uttered a loud cry and breathed his last. Alam niyo po yung eksena na to, no? Kung mapapanood niyo po yung mga pinapalabas tuwing Holy Week, yan, nung nakapako si Jesus Christ at yung kanyang huling sandali, huling lakas niya na para kompletuhin yung mission ng pagliligtas sa atin, Jesus uttered a loud cry. Isang malakas daw na sigaw, isang malakas na iyak ang kanyang pinakawalan. And he breathed his last. Yung huling hininga ng ating Panginoon, ibinigay niya. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Yung malaking kurtina daw ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa baba. And when the centurion who stood facing him saw that in this way he breathed his last, he said, truly, this man was the Son of God. Alam niyo po, kung titingnan niyo pong mabuti, then Jesus calling out, ito po sa ibang version, no, sa ibang book, Luke chapter 23 verse 46, sabi sa version dito, then Jesus calling out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Yung huling hininga ng Panginoon, di ba? After ng last breath ni Jesus Christ sa cross, namatay siya. At doon na fulfilled ang prophecy na right after ng kamatay ng Panginoon, yun naman po ang simula ng muli nating pagkabuhay spiritually. Yun po ang nagsisignify ng katagumpayan ni Jesus Christ over our lives. Kaya yung huling hininga ng ating Panginoon, no, kung paano tayo binigyan ng hininga ng Diyos tapos dinakaw ng kalaban, yung pagsusurrender ni Jesus ng kanyang huling hininga. And that as if He is restoring our breath of life. Sa ganon, ma-fulfill niya at makumpleto niya yung mission. His last breath completed the mission. Diba sabi niya, it is finished. Sabi sa Bible, it is finished, tapos na. Kaya yung kanyang spirito talagang ikinomit na niya kay God the Father. And He breathed His last. His last breath releases us from death. Alam natin, no? Yung kamatayan ng ating Panginoon ay ang pagkabuhay ng ating mga spiritual na buhay. Alam natin, yun yung kaligtasan natin. Yun yung pagpapatawad sa atin ng Diyos. Yun yung pagtatawid sa atin ng ating Panginoon. Behold, diba, the curtain in the temple was torn into two from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. Alam niyo po bang ibig sabihin po niyan? Bakit mahalaga po yan? Alam niyo po, sa Old Testament o sa setting ng Bible, ang pwede lang pong pumasok doon sa templo, yung pong tinatawag natin na inner court, ay mga Levites lang, yung inatasan na mamahala sa mga seremonyas at pagdarasal. Sila po yung lahi o tribo ng Levites na most of the time they are priests. At sila lang po yung allowed na pumasok. Ngayon po, kung ikaw ay ordinaryong tao, kahit may katungkulan ka, as long as you are not allowed to enter into the inner court, hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng humarap doon. Kasi yun yung tinuturing nila na doon nakikipagtagpo yung presence ni Lord. Pero anong nangyari? Nahati daw yung kortina. Tinanggal na yung harang. So that you and I can freely come before the presence of God. Regardless whether you're Levites, whether makasalanan ka, whether matuwid ka, kung ano man yung lahi mo, isa lang ibig sabihin, tinapos ng Diyos yung division. Tinapos ng Diyos yung pagiging yung hindrance para hindi tayo makalapit ng personal at hindi tayo makalapit ng with all that you are, come as you are into the presence of the Lord. Yun yung ginawa ng ating Panginoon. At yung pangatlo, no, His last breath became our new breath of life. Yung huling hininga ng Diyos ni Jesus Christ, yun naman yung naging panibago nating breath of life. Tingnan nyo po, Matthew 27:52-53.
Medyo nakakatakot po ito, no? Kapag iniisip mo, ang sabi po dito sa Matthew 27:52 to 53, the tomb also were opened. Pagkamatay ni Jesus Christ, ano nangyari? Nagsipagbukasan daw yung mga nicho. Siguro tatakbo ka neto, no? Kung nasa sementeryo ka. Imagine yung scenario, nagsipagbukasan daw yung mga nicho, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Yung mga nilang namatay na, muli daw nabuhay. Kaya sabi dito, and coming out of the tombs after His resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Imagine mo yung lola mo, no? na namatay na, nakasalubong mo. Kasi namatay yung pagkamatay ni Jesus Christ, ibig sabihin, pagkabuhay naman natin. Alam niyo po, biblically speaking, na bagamat hindi po natin personal na witness, pero sa pamamagitan po ng written word, written testimonies of these people na nakasaksi ng kamatayan muling pagkabuhay ni Jesus Christ, alam po natin kung ano yung na-fulfilled sa bawat isa sa atin. Yung kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Let me end on this verse. Sabi dyan, no? Then the man of lawlessness will be revealed. Sino yung man of lawlessness? Kilala nyo ba? Hindi yung katabi nyo, no? Man of lawlessness, the Bible portrays that as Satan, the enemy of our soul. The man of lawlessness is one na ang plano niya to kill and to destroy. Yan yung lagi nagbabalak sa'yo ng masama. Laging gusto kang mahiwalay sa kabutihan at pagmamahal at kalooban, pagpapala at provision ng Diyos. That's the man of lawlessness. Pero sabi dito, no, but the Lord Jesus will slay him with the breath of His mouth and destroy him by the splendor of His coming. Tingin nyo ba nagawa na ni Jesus Christ? Amen, no? When Jesus Christ came to the world, that's the splendor of His coming. And by His last breath, He destroyed and slay the man of lawlessness. Ibig sabihin, naging matagumpay ang ating Panginoong Hesus para ipagtanggol at tagawin ka mula sa sumpa, atake, at pagbihag ng kaaway. Kaya, ang sabi ng Bible, malaya ka na. Pinalaya ka na ng Panginoon. You have the authority of being the Son of God. You have the authority bilang mga anak ng ating Panginoon, and you can claim that authority. You can always that authority by the name of Jesus. Naniniwala kayo na gano'n ka makapangyarihan, gano'n naging seal, naging selyo ang pangalang Jesus, na sabi ng Bible, anumang ihayag mo sa lupa ay gagawin sa langit. Anumang itali mo sa lupa ay itatali sa langit. Anumang pakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit, because heaven and earth obeys the name of Jesus. Amen? Even the enemy obeys the name of Jesus. Wala siyang magagawa. Kasi alam ng kaaway, wala na siyang hold sa buhay mo dahil pinalaya ka na at kinalagang ka na ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito po, no, bagamat tayo po ay nagkamali at nagkasala, pero wag nating kalimutan ang ginawa ng ating Panginoon, na kung saan yung breath of God na una nating tinanggap, God's breath brings life to man. Pero yung Jesus breath brings destruction to the enemy. Tatandaan niyo po yun. God's coming brings life to man. Diba? Nung ang Diyos ay natuntungan niya yung lupa, nagkaroon ng buhay tayong mga tao. Jesus coming brings end
to the enemy's reign. Amen po ba? Sige nga po, pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon?